Hello, Contesaras. My name is Primo Sacramento, and welcome to the ninth episode of Primo Tells Inspiring Stories. But before we start, please like, share, and subscribe to Contesara Pageantry because we live for this. Without any further ado, I have a very important and special guest today. We're going to feature the life of one of the most respected analysts in pageantry. Walang iba kundi the beauty is within you, Mama Bwex of Parade of Beauty. Hello, Mama Bwex. Hello, kamusta ka naman, Primo? It's nice to finally meet you. Yes, ma. Grabe, nung nakita kita kanina sa labas, talagang sinisigawan na kita. Kasi kita-kita ko ang lapad-lapad mo. Kaya sabi ko, oh my God, si Primo na yun. Hindi ako nagkakamali, siya na yun. Wala nang iba. Sabi ko, sino yung sumisigaw sa likod? Ito, Mama. So, this is all about you today. Wow, okay. And we're gonna highlight your life story and also your journey sa pageantry. Okay. And how you inspired so many analysts like myself Wow. all over the world. Thank so you. let's start with saan ka pinanganak and saan ba lumaki ang isang Mama Bwex? Saan ako pinanganak? Saang banda ng katawan? O ano? Nakakaloka. Well, pinanganak ako sa Zambales, Olongapo City. And then, well, it's a very, very long story. Actually, na-share ko na yan sa YouTube pag nagchichikahan kami. Well, I was born there. And then, actually, I'm adopted. So ngayon, yung nag-adapt sa akin, parang hindi naman namin sila kamag-anak or kaano-ano. But since I was born there, and family, parang friends, parang gano'n. So, basta ang haba ng istorya, gusto kong ikwento sa iyo ng buo, but I know we have only limited time here. So, parang bata pa kasi yung nanay ko noon eh. So, ayan, since nandito tayo ngayon and Primo's YouTube channel is growing talaga. So sana makalat ito na yung pangalan ng nanay ko is Julie Ramirez Arevalo. So sa kanya galing yung aking last name. So ngayon, she's Ilongga. She's an Ilongga. So ayun, hinahanap ko siya actually. Actually, parang every time na magbe-birthday ako, titingin ako sa Facebook, pupunta ako sa Instagram just to find her. Ayan. So, kaya lang ang nangyari, parang hindi ko siya makita talaga. Parang ang nangyayari is, siguro nagbago na siya ng pangalan, di ba? Or nag-asawa na, ganyan-ganyan. But hopefully, one day, mag-cross yung path namin. Kasi ayokong mamatay nang hindi siya nakikita. Ganon. So, pinanganak ako doon and then yung nag-alaga sa akin, in fairness naman, they are very, very nice people. And meron akong tumayong lola, meron akong tumayong nanay, meron akong tumayong tatay, at meron akong mga kapatid. So yung mga kapatid ko, they didn't treat me differently. So as in, I'm very, very lucky to have these people, family, sa buhay ko. Kasi kung wala sila, siguro wala na rin ako. Kasi nung time na yon, I believe yung istorya, mga sabi-sabi ng mga kapitbahay kasi nga nakakausap nila yung nanay ko noon na sinasabi nila na nung pinanganak daw ako parang takot na takot yung nanay ko kasi nga hindi ko alam kung ano meron pero 16 years old kasi siya nung pinanganak ako. And then she was studying I think she was in college already that time. And parang natatakot siya na, alam mo yun, syempre hindi siya kasal. Tapos yung family niya before, stricto. But you know what? To be honest, when I was 6 years old, I met her. So, yes, nakita kami. And I'm so proud na sabihin sa inyo, she is very beautiful. Ang ganda ng nanay ko, kasing ganda ko. Charot. Hindi, maganda siya. Blandina ang hair niya kasi nga may lahi siyang Latina. Wow. So, ayun, super puti ng skin. Tapos ako lang ang mukhang paimbur na lang. Pero ayun, super puti ng skin niya. Malaati sa Manalo ang kanyang skin. Tapos, grade 6 ako noon. And then, meron akong ninang, I remember. Yung ninang ko na yon nasa Australia na siya. And then, yung ninang ko, parang naging labandera siya nung nanay ko. Parang ganon. So, 6 years old na ako nito. So, every time na napupunta kami, ay yung
ninang ko sa nanay ko para maglaba, dinadala niya ako. Kasi ayokong magpunta doon mag-isa kasi hindi ko pa siya, kumbaga, yung loob ko medyo malayo pa dun sa nanay ko eh. Mm. So parang natatakot ako or nagwo-worry ako na pag nagpunta ako doon, baka hindi na ako makabalik sa family na nag-adapt sa akin. But sooner or later, anong nangyari, tuwing dinadala ako ng ninang ko doon, parang yung feelings ko nandun na sa nanay ko. Siguro that time, I was so young kasi 'di ba 'pag bata ka, kung sino yung napapalapit sa'yo, mas madali kang ano, Ma-attach. ma-attach, 'di ba? So gano'n. So parang nung time na yon, parang my mom told me, I remember, in fairness, ang memory ko sobrang pack na pack mga bweks. So natatandaan ko nun, gustong-gusto akong kunin ng nanay ko. Kaya lang ang natatandaan ko yung nag-adapt sa akin ayaw ibigay yung, hindi medical certificate, yung birth Birth certificate ko. So wala kasing birth certificate na hawak yung nanay ko. So siyempre nung pinanganak ako parang parang nawala siyang parang lahong parang bula, parang gano'n. So, hindi na siya bumalik and then bumalik na lang siya nung 6 years old ako para kunin nga ako. Mm. And then I met my lolo. Okay. So, sinabi sa akin ng lolo ko na basta nagso-sorry siya. I don't know kung bakit siya, yung biological lolo ko. Mhm. Siguro dahil hindi niya siguro inaccept na buntis yung nanay ko dati, pero he was very, very happy nung na-meet niya ako. Unfortunately, hindi ko na na-meet yung totoong lola ko kasi namatay na siya noon, yung sa nanay ko. But anyway, nawala yung nanay ko na, hindi ko na alam kung saan siya lumipat, pero nung 12 years old ako, nagbalik siya. Oh. She was hoping na makuha niya ako, kaya lang nga ayaw pumayag nung family na nag-adapt sa akin. Mhm. So gusto nilang papalitan yung pangalan ko, yung last name ko, dun sa ginagamit kong last name from my mom, Mhm. kaya lang ayaw naman ng nanay ko. So ngayon, ayaw pa rin nilang ibigay yung birth certificate kasi nga they really love me. Oh. 'Di ba? Yeah. So parang anong nangyari, wala nang nagawa yung nanay ko. And then my mom, as far as I remember, she told me na lilipat na siya ng US. Oh, okay. Yes, and kailangan, ang gusto niya akong dalhin doon. And then, ang pagkakaalam ko pa noon, she got married sa ano, I don't know how to say this, Black American. Okay. Yeah. So, yun, parang gano'n yung nangyari. And then yung American guy na yun, gustong-gusto rin ako. But unfortunately, siguro, kung natuloy yun, nasa Amerika ako, magkasama tayo. But Yes. unfortunately, hindi siya natuloy. But you know what? Hindi ko sinasara yung Door, yeah. pinto, oo, sa na makita siya ulit. Kasi to be honest, eto totoo, every year, talagang lagi ako, oh my God, I'm so sorry. Every year, pag magbe-birthday ako, kasi ka-birthday ko si Jose Rizal. So that's June 19. So every time na magbe-birthday ako, tumitingin lang ako sa langit. Tumitingin lang ako sa langit, parang tinatanong ko lang siya. Sabi ko, makikita ba kita? I was really hoping na makita siya. Kasi kahit na sabihin nating nawala siya, at the end of the day, that's still your mom. Kaya yung mga na-adopt, 'di ba, yung mga napaampo, huwag kayong magagalit sa parents niyo kasi there are always the reasons bakit nangyari 'yon. Well, depends siguro sa reasons, 'di ba? Pero sa case ko, nung na-meet ko yung nanay ko, na-explain niya sa akin kung bakit niya ako naiwan nung time na 'yon. Hindi niya kaya, natatakot siya. And me as a person, I think nasa personality kong madali akong makaintindi. I'm not always into negative side. Doon ako lagi sa positive side. Kung saan ako makakahugot or kung saan ko nakikita kung ano yung makakabuti. So, just to end the drama between sa aming dalawa, so I accepted her. Mhm. So, ayun lang. And I really do hope na magkita kami, mag-cross yung landas namin na, like what I told you earlier, ayokong mamatay nang Yeah. hindi siya nakikita. And I really want her to see kung ano na ako ngayon. Kasi parang, I mean, during the pandemic, TikTok na uso. One of my inspirations nung time na yon, sabi ko gusto kong sumikat sa TikTok nung pandemic. Kasi in a way, para kahit papaano, mas maging maingay ako, makita ako, and siguro makikita ng nanay ko na, "Uy, I know that guy. Oh, I know his name." Ganyan, ganyan. Baka
alam mo yun, kontakin niya ako. Right. Then I gained like 1.5 million sa TikTok. Kaya nga lang, syempre, hindi nangyari yun. So ngayon, I don't know kung ano yung gagawin ko because I reached out with my friends na from Iloilo din, ganyan, and some other, parts of the Philippines kung paano hanapin to. And then they tried. I tried my best na ipahanap siya, even yung mga NSO, ganyan. Yun. Hindi na siya makakita. Let's say like anytime today, ma-meet mo uli yung biological mom mo. Ano yung some message na gusto mong sabihin sa kanya? I love you. I think the words I love you it's a very, very powerful words na hindi ka mag-aanlinlangan. Parang yun na yun eh. I love you, period. Whatever happened from the past, it's not important. Ang importante ngayon, yung meron. And I really do hope na makita kita. Kasi I mean, I cannot say na it's so hard na lumaki na walang magulang kasi lumaki ako na may magulang. And they really treated me well. Pero yung part na, syempre, parang hinahanap mo rin yung tunay mong, syempre gusto kong makita yung mga kapatid ko sa kanya kasi I know meron. And gusto ko malaman yung roots ko. Kung ano yung pinanggalingan ko, kung ano bang mga itsura namin, ganyan. So, kung sino ba yung mga pinsan ko, pamangkin ko, mga kapatid ko, kung sino ba yung tatay ko, hindi ko pa siya nakikita. So, ayun lang. And I really do hope na okay yung nanay ko. I really do hope na buhay pa siya. I know na masyadong words na to. Sana buhay ka pa. Sana hindi pa huli yung lahat. Alam niyo, there was a time, share ko lang sa inyo there was a time kay, babanggitin ko na yung name niya, si Bernadette Zambrano. Kasi parang may trip kami noon from our university sa, parang yung show nila in the morning sa studio nila. And then there was parang nagsulat ako ng letter sa kanya. Kasi di ba dahil sa siya, may wish ko lang. Wish ko lang, yeah. Tapos ngayon meron siyang program nung lumipat siya sa kabilang, ABS, yeah. sa ABS. So ngayon, since nung bago-bago siya doon, nag-abot ako sa kanya ng paper, nakasulat doon na, I need your help, can you help me? I'm looking for my mom. Basta medyo mahaba yung na yun. Inabot niya, kaya lang nagkakagulo yung mga tao noon. Kasi nga, ang daming estudyante. Tapos, ang pagkakaalam ko, ang sabi niya, I will read this later. Ganun. Tapos nilagay niya sa bulsa niya. Tapos nakalagay pa doon yung phone number ko. So I was hoping talaga. So kaya lang, hindi ko na alam kung ano yung nangyari doon sa papel na binigay ko kay Miss Bernadette Zambrano. So ayun, medyo nagtampo nga ako sa kanya noon eh. Charot. Pero hindi. Siguro dahil sobrang busy niya rin na misplace niya na yung But ayun, I really do hope sa mga, like kay Bernadette Zambrano, na, alam niyo yun, I'm not gonna think twice kung sakali man na ma-feature tayo sa ganyan-ganyan because I really want to see my mom. Ang nakikita ko sa'yo na very pure yung heart mo. Thank you. And, I mean, I still have my mom with me, pero I can't imagine na, diba, hindi ko makilala yung mom ko. Parang, wow, I mean, you must be so grateful also sa adopted parents Yes. mo. Ano yung message mo sa kanila? Well, sa mga nag-adapt sa akin, I'm so grateful. I think yan yung tipong dadaling ko siya hanggang hukay. Kasi without them, wala talaga ako ngayon. And hindi ako napag-aral. As in, walang mamabwex. I mean, parang no words na sabihin para parang parang thank you is not enough. Parang ganon. So malaki yung pasasalamat ko sa kanila na hanggang ngayon isa kaming buong pamilya talaga. Wow. Sobrang buong-buo kami. That's beautiful. Hindi lahat nabibigyan ng ganon minsan. Yeah, Or kadalasan, 'di ba, na-adapt tapos alam mo na 'yung nangyayari, 'di ba? exactly. Yeah. And like I said na parang I can see in you na even though hindi ka nag-spend ng time with your mom, Oo. buong-buo ka eh. Nakikita ko sa'yo,
a complete person. Pero Thank of you. course, you're still longing yung love ng mom mo. And I do hope na, you're watching this, and please reach out kay Mama Buex sa Parade of Nation, Mhm. Parade of Beauty, at isa siya sa pinakasikat Oh na my analyst gosh. na ngayon. Parang bonggang-bongga na siya. Grabe ka. Uh, so let's segue naman tayo sa pageantry. Okay. Ma, bakit Parade of Beauty ang pangalan Uy, ang ng ganda iyong ng channel question mo? na yan, ah. Well, kasi, nakwento ko na to eh. Meron akong channel dati. So, yung channel na yon, pangalan niya, Beauty Pageants PH. So, dati kasi loko-loko ko. But I've learned from it. So, magnanakaw ka ng mga videos, ipopost mo, di ba? And there was a time na, I think that was 2023, papunta ako ng Japan. So, yun nasa airport na ako, may nakita akong 2 videos sa 2 vloggers. So, and then, kinuha ko siya. Kasi dati, yung mga reels or shorts pala sa YouTube, nakukuha mo yan eh. Ngayon, hindi na. So, ngayon, i-repost ko siya sa YouTube channel ko. Hindi ko alam na meron palang watermark. So ngayon, pagdating ko ng, parang yun lang gabi na yon, flight ko to Japan. Pagdating ko ng Japan, nagkaroon na ako ng 2 copyright strike. And then, nagkaroon pa siya ng isa ulit hanggang nawala yung YouTube channel ko. That was August, something like that. August yata, 2023. So nagpunta ako ng Japan, that was June or July. That was my birthday, after my birthday. So ngayon, syempre lumu talaga ako. Parang sabi ko, anong gagawin ko? Kasi nag-grow na siya. So parang nasa 10,000 plus na yung subscribers. And then, may mga napapanood ako sa YouTube na hindi ka na daw pwedeng gumawa ng YouTube channel, blah, 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 blah. And then I did the research. Sabi, pwede pa rin. Just don't use the same Gmail address. So I created a new one, and then, nag-hope ako na gumawa, and then nakagawa ako. Kaya lang parang yung feeling na paisa-isa yung views mo, di ba? But tinibayan ko yung loob ko. Sabi ko, nag-start din naman ako sa ganito eh. 'Di ba? There was a time na parang meron na akong siguro mga 50 subscribers, and then I tried to do live. Kasi nung time na yun, pwede na mag-live eh, pag 50 subscribers. And then, alam mo yung biglang may susulpot, biglang mawawala. Hindi katulad pag nag-live ka sa TikTok, ang dami ko kaagad viewers. Well, anyway, marami kasi akong sa TikTok. But anyway, ito parang in-end ko na lang siya. So parang nawalan ako ng gana. But then, yung kay MMD, dun talaga ako na-inspired. Kasi I really like Michelle Marquez T. Since nung laban niya talaga. So I was in Bali that time. And then I just started uploading some videos for my shorts videos. And then what I did, since na paimbornal nga yung channel ko dati, so nag-aral ako mag-edit-edit. Oh, okay. So chinap-chop ko yung video, inedit-edit ko siya. So pumapalo siya kasi nagtitrending Miss Universe, diba? So natutuwa naman ako. Tapos nadadagdagan yung subscribers ko, 1,000, 2,000, 3,000, ganon. Tapos, pagbalik ko ng Australia from Bali, during the national costume competition, nasa park lang ako. So ngayon, ginagawa ko, mag-upload ako ng video, but I deleted them, yung national costume. So instead of palitan mo yung music, ang ginawa ko, nag-voice over ako. Oh, okay. So, voice over ko siya. Yung parang wala lang, kung ano lang ako magsalita, ganito, ganyan. Parang binabakla ko lang. Doon ako nag-click. And then, simula noon, siguro nagustuhan ng mga tao yung mga paimburnal na salitaan ko. Yung Ganyan, mga comments mo. Naaliw sila kung paano rin ako magsalita. Sobrang bilis kong magsalita pag nagre-record ako. So, ayun, natuwa sila. And then, through my shorts, parang everyday, libo-libo yung nadadagdag sa subscribers ko. Then, nung Miss Universe Philippines na, doon ko na nilabas yung fest ko. So, sabi ko, ang dami ko ng subscribers. So, whether you like it or not, ilalabas ko yung fest ko. So, depende sa inyo. So, ang iniisip ko noon, okay lang yun. Sa TikTok nga ako eh. Sabi ko, ganito naman yung itsura ko. Ang daming nag-follow sa akin. Kasi talented ako. Charot. So, parang whether you like it or not, kung magsa-subscribe kayo, thank you.
Pero kung ayaw nyo, okay lang. Ang puhunan ko dito yung boses ko. Ayun lang yun. From humble beginnings, tapos ikaw, isa ka ng superstar, whether Oh my you God. like it or not, you are a superstar Uy, in grabe ka. pageantry. Pero Ma, how did you start yung love mo sa pageantry? Was it when you were young pa or I think hindi ako super in love sa pageantry that time. Kasi ako yung parang basta may kasi sa lugar namin, hindi naman sa kasi kami yung medyo nakakaangat-angat. So parang nung time na yon kami lang yung may TV. So ngayon, ang dami nagpupunta sa mga kapitbahay namin. Well, actually, that was Miss World. So nanonood sila Miss World. Actually, hindi ko alam yung Miss Universe dati. So ako, hindi naman talaga ako tutok sa Binibining Pilipinas or any national pageants. Hindi talaga. So hindi rin ako palanood ng Miss Universe or whatsoever. But I like it. I like yung pageants. I think I am more to talk since nung elementary pa siguro ako, yung mga baranggaya na Miss Gay. oh yes, yeah, Yes, ang 'di fun, ba? ang fun ng mga Yung yun. puyatan Yeah. talaga, o puyatan talaga. At saka nakikita mo dun yung mga bakla, nagme-makeup, talagang super plakado talaga sila. Dun ako napabilib talaga. So, mas focus ako sa Miss Gay. Kaya ganun ako ka-stricto sa mga review ko eh. Kasi ang dami ko napanood na Miss Gay. So parang, hindi naman yung parang inihahalin tulad ko yung mga bakla sa babae. Siyempre iba pa rin yun, di ba? So mas na-hook ako sa pageant, lalong-lalo na sa Miss Universe, lalong-lalo na sa Miss Grand. Hindi pa ako nagko-cover ng Miss Grand. Gusto ko na yung Miss Grand talaga, Miss Grand International. Na-hook ako sa Miss Universe nung kay Venus Ra. Yes. Kasi yung nagkaroon ng, nagkaroon siya ng issue, di ba? Yung parang Sa ganun, muntik na siyang di passport, makalaban. yes, yeah. Sobrang awang-awa ako sa kanya. And then, nung time na yon yung makakalaban siya ng Miss Universe, since that, sinubaybayan ko na siya. Pero kasi nung time na yon hindi mo naman nakikita yung bawat activities ng candidates talaga, di ba? Kasi wala pa masyadong, or wala pa siguro mga vloggers nung time na yon. Parang nag-start na lang siya after Venus Ra, di ba? Yung mga ganyan-ganyan. So, but anyway, yung preliminary, yung finals, yung costume, ay wala naman yatang costume nun. Basta yung preliminary finals, yun ang pagkakaalam ko, natatandaan ko, doon ako na-hook. So each year, o siguro dahil din nasa Australia na ako. So, ay hindi, wait, anong taon kay Venus Ra? 2010, I think. 2010, wala pa ako sa Australia nung kasi 2011. But anyway, nung nasa Australia na ako, 2011, dun na ako sobrang na-hook from Venus Ra. Kasi siguro kasi wala ka naman na masyado magawa sa Australia, di ba? So parang hihintayin mo na lang yung mga ganong ganap, and then pag may Miss Universe, parang in 2 hours, 3 hours, parang hindi na aksa yung oras mo, nag-enjoy ka. And always Philippines, always, penetrating sa Miss Universe that time. Ano yung major pageant, international pageant na napanood mo? And can you share us yung experience mo na That was yung unang-una, yung kay Catriona Gray. Ayan, 2018. here in Thailand? Yes, that was in Thailand. And then, ang istorya nun, kasi parang, nagpunta ako kasi mahilig ako mag-travel So, travel talaga ako. Mas marami akong travel sa isang taon kesa sa trabaho. So, parang pupunta lang ako ng Australia para mag-ipon ulit ng pera ng ilang buwan, then mag-travel ulit ako. And then, that was 2018, I was in Europe. So, nag-travel ako to Europe, ganyan, with my partner, ganyan. And then, bumalik kami, I think, just after August. And then, nasa Australia ulit ako, nag-work ulit ako. And then, yung mga friends ko sabi nila, let's watch Miss Universe. Ganyan, I know, sabi ko, Catriona Gray. Gustong-gusto ko kasi si Catriona Gray. Noon pa. And she's also Australian, di ba? Yes, Filipino yes, Australian. exactly, yeah. And but hindi ko naisip na manood kasi unang-una, kung manonood ng Miss Universe, I think I can afford it. Hindi naman sa pangano, kaya lang hindi ko alam kasi kung paano anong tawag dito, kung paano bumili ng ticket, yung mga ganyan-ganyan. Yung Kasi process, yeah. tamad kasi ako sa ganun. Hindi ka maniniwala, alam mo yung mga flights ko, hindi ako yung nagbo-book. Partner ko. Wow. O partner ko yung nagbo-book sa akin. Lahat ng itineraries ko, tamad ako sa ganyan. Lagi akong sitting pretty lang. Sasabihin ko lang ganito yung gusto kong flight, papakita niya sa akin mga schedules, siya yung magbo-book. Kahit yung kay Catriona Gray na ticket ko, ako lang si partner ko lang nag-book nun. Pati bumili ng ticket sa yung finals, siya rin?
Or Siya rin yun nag-book. wow. Pero pera ko yun. Pera ko yun, excuse me. Siya lang nagbo-book. Pera ko yun. Lahat ng ginagastos ko, pera ko. Hindi ako pala asa, excuse me. Ay, Lahat siya nagbo-book. So, kasi nadala na ako dati. Kasi may pagka-syunga arts kasi ako eh. Sa totoo lang. Kayo nga nagsabi, wrong grammar ako, di ba? Pero okay lang yon. May pagka-syunga arts kasi ako. I don't know, parang na-trauma ako. Nagbo-book ako ng flight and then parang nagkamali ako. Hindi ko na ma-refund yung flight. And then that flight, that cost me almost $3,000. wow. So, since noon, natakot na ako. So, parang since nandiyan naman yung partner ko, sa kanya na lang ako nagpapabook. Mm-mm. Ganon. At saka pag nabubook yun, sabihin niya pa sa akin, are you sure your card has money already? Ganon siya. So, ayun. Siya talaga yung nagbubook. But anyway, ang saya ng journey ko noon. Kasi pagbalik ko ng Australia, work lang ako. And then yung friends ko sabi nila, punta tayo kay Catriona Gray, no tayo. Sabi ko, sige, ganyan. Ako naman iniisip ko, baka matanggal na ako sa trabaho kasi nga, lagi ako. Pero naisip ko kasi nung time na yon, casual lang ako. So you can actually go for holiday or vacation without kasi wala ka naman pang permanent job noon. Oh, Oo. okay. Yun yung term sa Yes, Australia. kaya hindi ako Casual, okay. Kaya hindi ako hindi ako nangangamba kahit umaalis ako lagi. Nung time na yun, multiple talaga yung travel ko before pandemic. So ngayon, I decided magpunta ng Thailand for Catriona Grace, pero hindi kasi ako nagme-media noon eh. So, hinintay ko lang yung costume, preliminary, and finals. Pero nauna pa akong dumating kay Catriona Gray dito. So, oo, nauna pa ako sa kanya. So, kung alam ko lang na may mga ganyan-ganyan, yung sasalubungin sa airport, tapos maghihiyawan, baka nandun din ako. Kasi wala naman akong dun sa pageantry talaga. Ang gusto ko lang manood, ganyan-ganyan. Pero kampante na ako kasi bago ako mag-fly ng Thailand, lahat naka-VIP na yung tickets ko. Wow. Nung time na yon. So, hinihintay ko na lang siya. Nagpapakasarap na lang ako. Ganon, di ba? So, ayun ang napunta akong unang-unang pageant. At dun ko unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas na hinawakan ni Emma Tiglao. Kitang-kita yung flag Yes. na yun during Oo. the finals also ni Catriona Gray. Ikaw yung nasa Yes. likod, di ba? Napaka-iconic ng flag na Yes, yon. Lagi very kong dala iconic. yon. Kay Catriona Gray, kay Lars Pacheco, kay Kurt Bondad. Yeah. And kaya lang hindi ko naabot sa kanya kasi may nag-abot na ng flag sa kanya si Mama J yata yun. Tapos sino pa ba? Si Patricia Ann Lorenzo. Ayan, dami na talaga. Tapos kay Atisa Manalo nung last year, hindi rin siya napa-imbornal, na-enter siya ng top 10. And Exactly. hopefully this year. So, dala mo siya today? Yes, of course. Wow, exciting. Dala ko siya, oo. So, just so you guys know, ang taping ng episode na to ay a day before Miss Universe. Yes. So, tomorrow my na gosh. ang finals ng Miss Nakakaloka. Universe. True. On a serious note, Ma, you mentioned na may naririnig ka mga comments na wrong grammar ka. How do you handle yung mga bashers na gano'n, yung criticisms na, alam mo na, paimbor na? I don't handle them. Actually, I don't care. I don't care. Kasi ako sa sarili ko, alam ko na wrong grammar ako. Alam ko sa sarili kong wrong grammar ako. So, bago nyo pa lang siya sabihin, alam ko na yon. At wala akong pakialam kahit na anong sabihin ng iba. And yan yung mapapayo ko sa'yo bilang, I mean, you cannot blame the people. You are showing yourself sa public. So, you must be ready kung ano yung sasabihin ng iba. 'Di ba? Kasi hindi nila kasalanan yun eh. Ang kasalanan nila, laitin ka. Pero ikaw, show mo yung sarili mo sa public. So, kahit na ano pang sabihin nila, wala kang magagawa talaga eh. You cannot, hindi mo mapiplease lahat ng tao. Exactly. So, all you have to do is to be strong. Sa mga sa mga bashers ko, hindi ako naapektuhan sa kanila. At hindi mangyayari yon. Kung sa tingin yung mapapaimburnal ako, mapapahina yung loob ko, I don't think so. Kasi, bago pa ako nag-YouTube, ang dami ko ng bashers sa TikTok. But hindi ko sila iniyakan. Alam mo kung anong ginawa ko? Ano? I embrace them. You have to embrace them. Why? Kasi engagement sila. Yeah. 'Di ba? Kasi kung hindi mo sila i-embrace at block ka na lang ng block, walang mangyayari sa'yo. Baka maubos sila. Hindi naman siguro sila mauubos. Pero the more na may bashers ka, whether, positive or not, embrace them. Kasi at the end of the day,
I believe yung mga bashers or yung mga hate ako, let's for example, yung mga vloggers na iba or alam niyo yung mga ibang pageant pages, to be honest, hindi ako nababother. Kahit yung mga, anong tawag dito, yung mga pageant fans, ganyan, yung dating nasa Parade of Beauty, hindi ako nababother. Kasi you have the freedom. It's your prerogative if you want to stay or not. Kung gusto nyo akong durugin, sige, okay lang durugin nyo ako. Siguro akala nyo nadudurog ako, pero hindi. Kasi, I must say this, nagiging inspiration ko pa kayo. Wow. Kasi the more na dinudurog nyo ako, mas the more na, wala, pinagbubuti ko lang yung sarili ko, mag-stay lang ako sa core ko, dun lang ako sa pagiging authentic ko, at maging mabait lang tayo. Kasi kung papatulan pa natin yung mga ganong klase ng tao, bababa ka lang sa level nila eh. So sabi nga nila, to be honest, ayokong kagatin yung yung sinasabi nilang kapag hitik sa bunga, Mhm. pinupukol. Ayokong That's the kagatin first yun. time na narinig ko yan. Oo. Yeah. Sabi nila, pag sikat ka daw, dudurugin ka talaga. Ako Oh. kasi hindi ko kinukonsider yung sarili. Ayokong lagay sa sarili ko na, yung tulad ng sinabi mo, superstar ako. Ayokong ilagay sa utak ko yan eh. Ayoko siyang ilagay sa utak na nandito na ako and then yung mga vloggers na dati pa, nandito. I don't like that. Gusto ko nandito lang ako. Kasi kahit na umarangkada na yung YouTube channel ko, yung mga vlogger na nauna sa akin, huge respect talaga para sa kanila. Mhm. Kaya yung mga nakakasama ko mga vloggers dito, pinapakita ko sa kanila kung ano ko, kung gaano ko sila nire-respeto. Kasi ayokong dumating sa punto na yung sobrang lalaki na yung ulo mo, akala mo kung sino ka na, yung parang ganon. So gusto ko nandito lang ako. Kahit na mas mataas pa yung subscribers ko sa kanila, nandito lang ako. Ayokong lumagpas doon. Kasi baka pag lumagpas doon, hindi na si Mama Buex yung nakikita nyo. Ayun Wow. lang. It just goes to show na you're very emotionally intelligent. Oh my God. Hindi lang sa pag-analyze ng mga sa pageantry, but also how you handle your feelings, how you handle yung mga critics mo and bashers, you know. At saka yun din, sorry sa mga bagong, hindi na kita ko consider na bago kasi veterana ka na rin. Oy, congratulations! Growing ang YouTube channel niya. Thank you, ma. Madalas kami magkausap nito. Sa mga bagong vloggers, huwag niyong iisipin na kailangan galingan niyo lagi. Isipin niyo na galingan niyo lagi para umarangkada kayo. But huwag niyong iisipin na galingan niyo para maungusan yung iba. Pangit na mentality yon. Galingan nyo kasi gusto nyong, well, totoo naman to, di ba? Itong salita na to. Kaya tayo nasa social media. Huwag na tayo magpaka-ipokrito. Gusto nating sumikat. So yun yung totoo. Gusto nating sumikat. Gusto nating mapansin. Gusto nating makilala tayo. And that's okay. But paghirapan natin, huwag natin siyang gawin na, okay, gagawin ko to, gagalingan ko para maungusan ko yung iba. Huwag ganon. That's totally wrong. This is not a competition. Ito po ay platform na para sa ating mga kababayan, makapaghatid ng balita, makapagpasaya. Hindi siya yung lugar para mag-away-away lahat ng mga vloggers. Ayun lang. Kaya ako, pag may mga nagko-comment sa akin, yung sabi ni vlogger na ganito, ini-skip ko na lang. Ini-skip ko na lang kasi kasi once na nabasa mo yung comment na yun, minsan hindi mo mapigilan yung sarili mong hindi magsalita eh. Correct. Yeah. So sabi nga nila, if you cannot take the heat, get out of the kitchen. So ganun lang yung gawin nyo. At saka, maging inspiration kayo sa ibang tao. Instead of puro ka-toxican yung ibubugan nyo sa social media. And never go down sa mga taong nanlalait sa inyo. Ayun lang. Itong question ko sa iyo, ma. Since you travel to different parts of the world and you cover so many international pageants, what do you consider yung best what do you call this? Best thing about being an international pageant blogger? Rewarding. Sobra. Alam nyo, parang ako iniisip ko dati yung mga vloggers na nagko-cover, ganyan-ganyan. Siyempre, parang naiisip mo, oh my God, sana nandun din ako. Sana nakikita ko rin yon. Hindi ako vlogger noon na. Sabi ko parang ang saya-saya. Tapos nung na-experience ko na siya, nung last year,
Miss Grand International for the first time. I covered Cosmo because of Doc Said. Ayan. Shoutout kay Doc Said. Nakakuha siya ng ng media pass. So, nung coronation night. Nag-start doon. And then, pagdating ko ng MGI, and then na-approach nga ako, nabigyan ng pagkakataon. And then, hindi naman sa bukod kila Mama Sam, nakasama ako sa mga Pinoy na nagko-cover. But mas thorough ako kasi nag-travel ako kung saan pinuntahan ng mga candidates. Si Mama Sam kasi nag-work at saka mga ibang Pinoy. So doon, parang sabi ko, my God, sobrang hirap. Sobrang hirap na sobrang saya. Sobrang saya kasi yung pag-edit mo, pag-upload ka, hindi magte-trending siya. Kasi pag nagte-trending yung mga videos, yung mga ina-upload mo, parang yun na yung mo eh. Parang yun na yung yung rewards mo. Tama ba yung Yun word na na yung yun? return on Return, investment. oo, parang ganon. Kasi parang wala lang, ang sarap lang, my gosh, tapos nadadagdagan yung mga followers mo, subscribers mo, sobrang lang, parang hindi mo na iisipin yung yung ginagastos mo, I think. Parang ganon. Tapos, aside from that, one of the most important things, yung napapasaya mo yung mga tao. Exactly. Lalo na yung mga kababayan nating Pilipino. Kasi hindi naman lahat ng pageant vloggers or influencers nakakapunta sa bawat pageants, di ba? Pero at least 1, 2, 3 Pinoy na nagko-cover ng pageant, sobrang nakakatulong yan sa mga kababayan nating Pinoy na makita yung mga kandidata natin. Hindi lang yung kandidata natin, pati yung kandidata ng ibang bansa. Kasi they're really hoping na kahit hindi sila frontrunners, pag nakita sila sa social media dahil may nag-upload, parang kampante yung family, friends nila, or yung bansa nila na okay pala yung yung kandidata natin doon, okay pala yung ganitong kandidata natin doon. Kasi nakikita nila na happy sila. Hindi lang yung Philippines, di ba? At saka aside from that, nakakatulong tayo sa ibang vloggers, sa ibang content creators, para maakuha din sila ng mga contents. Being an established blogger, who do you consider yung someone that inspires you to keep going sa ginagawa mo? To be honest, ang dami nila eh. If you only have to pick one. Well, I think yung mga tulad ng sinabi ko kanina, ang dami nila kasi yung vloggers talaga. But anyway, kung isa lang pipiliin ko, inspiration, the Yes. Filipino people. Wow. Kasi the Filipino people, ang tututukan yan, since Pinoy ako, at nagvo-vlog ako, nagko-cover ako, tutok sila sa akin eh. Tutok sila sa amin. So, ako na lang, kasi ako naman yung ini-interview niya. Baka kasi sabihin ng iba dyan na, bakit puro Parade of Beauty? Ang dami nilang vloggers. Hindi, ako yung ini-interview, di ba? Kumbaga, tutok sila sa akin, di ba? So, nakikita nyo naman yung engagements. So, ngayon, inspiration ko, yung mga kababayan nating Pinoy, na nakakapaghatid tayo ng balita sa kanila sa mundo ng pageantry. Not only the pageantry, yung pinag-uusapan, yung aliw, Yung entertainment. yung entertainment. Yes. Kasi ayoko ng gusto ko yung happy lang, ayoko ng puro pageantry. Minsan, hugot din tayo. Pero syempre, pag may mga binibiro tayo mga tao, like yung mga harutan, ganyan, pipiliin din natin. Kasi unang banat mo dyan, makikita mo na yung reaction ng tao eh. Ganun na ako kagaling kumilatis ng tao. Pag nakita ko na yung mata o yung tsura, medyo off, out na tayo dyan. Pero pag nag-i-enjoy at nag-retaliate, tama ba yun? Tama, yeah. Yung tao, go ka lang. That means to say, okay siya. Ito since congratulations by the way for having yung silver button mo. Oh, thank you so much. Parang wala naman yun. Nasa nasa cabinet. You deserve it. And ilang 2 years in the making and wow, that's an achievement. Not even 2 years. Oh, less than 2 years. Grabe. My And gosh. wow, kudos to you, you've really worked hard. Thank you so much. And thank you sa ating mga kababayan Pinoy. And thank you sa iyo, nakasubscribe ka sa akin. Ganun din si Migo, di ba? Sa lahat sa inyo, maraming And Ate Daniela also. Is a yes, big and fan. Ate Daniela. Oy, pupunta ba siya dito? I'll tell you later. Ayan na naman tayo eh. Ito na yung last question ko sa'yo. If there's one person na you never got the opportunity to thank
but you wish you could, sino ito at bakit? Um, Definitely yung nag-adapt sa akin. Kasi wala na siya eh. So to be honest, dalawa sila. Um, yung isa, yung tinatawag kong nanay, pero parang lola ko rin siya. Pero nung namatay siya, actually I was with her. Inalagaan ko siya, kami ng tatay ko. Actually, yung tatay ko, nanay niya yun. So dapat yung tatay ko, magkapatid kami. Pero yung tatay ko, ayaw niyang maging tatay ko siya. Ay, ayaw niyang maging kapatid ko siya. So okay, meron akong nanay, matanda na siya. So nasa 70 plus. So kaya lang wala na siya. May anak siyang lalaki. Yung anak niyang lalaki, Yung father figure imbis na mo. magkapatid kami, ayaw niya. Gusto niya, tatay ko siya. So okay, ganun yung nangyari. But anyway, nung namatay yung nanay, lola ko, sa ospital, I was with her. Nasabi ko sa kanya, thank you for everything. Pero hindi ko alam, wala na pala siya. So magkatabi kami noon. But I believe, pag ilang segundo pa lang daw namatay yung tao, naririnig pa nun. Kasi di ba may mga cells pang buhay sa Exactly, yeah. ano niya. Yung isang hindi ko napasalamatan and I really wish na nandito siya na mapasalamatan ko. Yung asawa nung tatay ko. Kasi meron kaming mga hindi pagkakaintindihan nung time na yon. So parang hindi naman siguro parang a little bit treated ako differently. So parang dinala ko siya hanggang paglaki. Siyempre, kumbaga, hindi ako yung tunay na anak eh. So yung mga anak nila, sila yung talagang, alam mo yun, magkakapatid or, di ba? So parang, let's say, sila nasa private, ako nasa public, ito yung baon nila, ito baon ko, ganyan. But anyway, okay kami. Hindi kami nag-aaway-away. Pero ito kasing mom ko na ito, medyo ramdam ko yung ibang trato sa akin. But you know, habang syempre, nag-grow ka, nagiging okay yung relationship namin. But there was a time before pandemic na meron kaming hindi pagkakaintindihan. So hanggang lumipas yung pandemic na hindi kami nag-okay, ganyan-ganyan. And then there was a time na parang, I don't know kung medyo dinibdib niya yung sitwasyon namin. So parang ako nagsusupport sa family ko and then yung mga kapatid ko rin nung time na yon. Tapos parang na-stop siya. Kasi nga, I have to look after sa sarili ko at saka sa partner ko. Kasi nung time na yon, kasi nagmo-multiple job ako eh. So nung pandemic, hindi ka maapagtrabaho ng iba't ibang facility. So kailangan sa isa ka lang na facility. So ngayon, syempre, I cannot afford to, alam mo yun, magpadala. Support, yeah. So parang hindi yun yung main reason ng hindi namin pagkakaintindihan na it's nothing about the money. Meron kaming personal na issues. So parang ganun. And then, but thankfully, yung dalawang dalawang kapatid ko, nagsusupport pa rin sila sa nanay namin. Tawag ko rin sa kanya, nanay. Unfortunately, parang hindi niya na tinitik kasi diabetic kasi siya eh. So parang mas iniisip niya yung kapakanan namin. Na kahit na nagpapadala pa kami ng pera sa kanya, hindi na siya bumibili ng ng insulin niya. Education, yeah. Oo. So parang yun na hanggang in 2 years ganun yung nangyari. So 'di ba pag hindi mo na maintain yung gamot, so inaatake yung kidney. So there was a time ng year 2023 na bumigay na yung katawan niya, nasa hospital na siya. And then, sorry nire-recall ko yung nangyari. And then, parang nag-book kami ng flight to go to the Philippines kasi parang a month before pa lang siya na ospital, nag-uusap po na kami sa phone. Pero yung tatay ko ayaw kong kausapin. Kasi nga, may tampo sa akin kasi nga nag-away kami ng nanay ko nung time na yun before pandemic. But anyway, nagka-okay naman kami after that. So ngayon,
gustong-gusto ng nanay ko, nasa hospital siya noon na magkita kami. Sabi ko, uuwi ako, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nagpapadala ako ng pera, pero yung tatay ko hindi niya ginagamit yung pera ko. Hanggang naiipon lang siya kasi nga may tampo siya. Mm. So, but anyway, nag-book kami ng flight kasi gusto kong makita yung nanay ko. Nagho-hoping ako na ma-recover siya. Pero sabi nung kapatid ko, kailangan mo nang i-rebook yung flight mo. Sabi ko, bakit? Kasi mukhang malabo na kasi bumabagsak na yung ano, Katawan niya, katawan yung niya. health niya. So, pagdating ko galing trabaho sa bahay, sabi ng partner ko sa akin, "Are you okay?" Sabi ko, "No." Tapos sabi niya, "Do you want to rebook the flight?" Sabi ko, "Yes." Tapos ni-rebook namin yung flight, sobrang mahal ng rebooking. Yes, yeah. So, parang instead of ang uwi namin parang 5 days before pa, ni-rebook namin for tomorrow. Mhm. So, ngayon sobrang happy na ako. The next day, flight namin, nasa eroplano na kami. Pagbaba ko ng airport sa Philippines, siyempre naghahanap ka ng wifi, di ba? Ihilang ako. Pumasok yung mga message. Yung hipag ko, sabi niya, "Kuya, wala na si nanay." So, parang ang nangyari nun, nakaupo lang ako sa toilet. Kasi ganun ako umihi. Nakaupo. Tapos pumapasok yung mga messages. Sabi ko, "Oh my God, totoo ba to?" Binabasa ko yung messages. Parang gusto mo siyang basahin isa-isa pero hindi mo na siya, parang hindi na siya nagsi-sink in sa'yo. Tapos, Parang nag-pause yung oo, time, parang no? nakaupo na lang ako do'n, hindi na ako makakilos. Tapos natatandaan ko pa, sabi ko pa sa nanay ko no'n, nasa airport ako, sabi ko, "Uuwi ako, magkikita tayo." Nagso-sorry ako sa kanya. Well, that was a good thing. Nagso-sorry ako sa kanya sa mga nagawa ko na na hindi ko siya kinakausap ng ilang taon, ganyan, ganyan. And yung nagsasalita siya na parang hindi ko na maintindihan yung sinasabi niya, pero nararamdaman ko. And then parang nagfa-flashback na lang sa akin yung mga bagay na nagawa niya sa akin, kabutihan. Kasi sobrang dami niyang nagawa sa akin talaga, lalo na sa pag-aaral ko. Kaya lang minsan siyempre meron kaming mga misunderstanding, ganyan. Tapos nung nasa toilet ako, hindi na ako makatayo na. Na-stuck na ako, kinatok na ako ng partner ko. Tapos sinabi ko na lang na wala na ako yung sinanay. Tapos niyakap ko na lang yung anak ko, ganyan, ganyan. Tapos parang ang dating, yung nanay ko, hinayaan niya lang akong makalipad. Hinayaan niya lang akong makaalis para nang sa gano'n, nasa biyahe ako, hindi ako magwo-worried. Kasi kausap ko pa siya, bago kami mag-take off. So, pagbaba ko na lang ng eroplano, sabi daw wala na siya talaga. So, maraming beses ako nakapag-thank you sa kanya, sa mga bagay na nagawa niya sa akin. Kasi naging close din naman kami, naging okey talaga kami, kaya lang meron lang talagang misunderstanding before pandemic na hindi kami nagkaayos, pati yung tatay ko naging kami. Tapos ang dami kong pagkakataon na nakapag-thank you sa kanya, sa mga nagawa niya sa'kin, pero bago siya namatay, hindi ko nasabi sa kanya na thank you sa lahat, lahat-lahat ng pagmamahal. Kaya nung libing niya, hindi na nakalapit yung mga kamag-anak namin dun sa kabaong niya, kasi ako na yung nakayakap dun sa kabaong. But to, hindi ko alam, para kasi sa akin, alam mo yun, parang siyempre, kung ikaw yung magbabayad nung, 'di ba, yung palibing, yung mga flowers, parang feeling mo fulfillment. Ikaw yung magbabayad sa lahat kung ano yung 'di ba? Pero hindi pala gano'n. Kasi iniisip ko, okey hindi man ako nakapag-thank you sa kanya, babayaran ko lahat. Pero hindi pala gano'n 'yun. Iba pa rin 'pag nasabi mo yung thank you, 'pag na-show mo yung pagmamahal mo sa kanya in person. Walang katumbas yung pagmamahal ng magulang kahit na hindi ko siya tunay na magulang. Walang katumbas yung pagmamahal ng tunay na magulang, walang katumbas na halaga. Yung thank you, napakasimpleng salita,
and I love you, napaka-powerful nun para ipahayag sa ating mga magulang. Kasi hindi natin alam kung kailan sila nandyan. Kasi yung nanay ko, sobrang bata pa nun. And I didn't expect na mamamatay siya ng ganong kabata. She was only 63 years old. Wow. So parang, alam mo yun, ang dami ko pang pangarap na dalhin siya sa ibang bansa, makapag-travel, na yung tatay ko ngayon tumatamasa. But anyway, yung tatay ko, sobrang naging okay naman kami. As in, sobrang close kami. Alam nyo kung bakit ako ganito kakulit? Kasi ganito kami sa family. Lagi lang kaming nakukulitan, nag-aasaran. So, ayun. Beautiful, ma. Wow. Ang dami kong natutunan sa iyo. Napaka-generous mo i-share yung life story mo sa isang baguhan na content creator like myself. Wow. Wow. We are very appreciative sa time mo, and also yung presence mo. Like I said earlier, you are a superstar. Oh my And gosh. Huwag kang ganyan, baka may magalit. so this is my question for you, Ma. Okay. If you were to compete in an international pageant, what do you think would be your greatest strengths and weaknesses? Wow. Before I answer that question, charot. Well, I think it's a strength. I can shift tone from elegant to inspirational to witty to playful, even paimbornal, I think. And then sa weakness naman, I think I'm too kind. Pero pag magiging mabait ka, just make sure na yung pagiging mabait mo yung katotohanan, hindi yung pagiging mabait mo na you're always parang looking forward sa magiging kapalit. Parang gano'n. I'm too kind. Minsan natatakot ako sa part na yun na hindi ko alam na na-abuse na ako. Kasi nangyayari, ilang beses na siya nangyari sa akin na parang because I'm too kind, parang People mistaken it parang oo, a weakness mo yun. Pero yeah. parang na-abuse ka na hindi mo alam. And you know, And kahit na-abuse ako dahil I'm too kind, parang go pa rin ako. exactly. Ayan. And also I see na you're both book smart and street smart, which is a great combination, di ba, para sa isang pageant analyst like yourself. So, thank you again, Ma, for No your time. worries. Ito na lang, what's your final message sa yung fans? Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta niyo sa Parade of Beauty. You know what? Me personally, hindi ko talaga lubos maisip na maaabot ko tong rurok ng tagumpay na to. But, you know, it's not only about me. Ang bumubuo ng Parade of Beauty, of course, kayo rin. Dahil kung wala kayo sa Parade of Beauty, walang sumusuporta sa Parade of Beauty, wala si Mama Buex. At sa mga bashers ko, shoutout sa inyo. Kasi gano'n naman, gulong ng palad, di ba? Yung mga bashers na yan, wag mo nang i-entertain, bilog ang mundo, babalik din yan sa'yo. Babalik din yan sa'yo. Hindi sila mawawala. Susuportahan ka rin yung mga yan. Very well said, Mama. And please take this as a simple token of appreciation for May your iki. time. Charot. Ano to? Ay, Antaray. Thank you. From San Francisco, California, Ay! May ano to? Hermes. Antaray, thank you so much. My gosh, nakakalokang yaman mo naman. Yung shirt, lollipop. Talagang gustong-gusto may pa-lollipop. Ano naman to? Hopefully, yan yung size mo. Ay, ang laki niya. Ang laki. Bakit ang laki? Parang sa'yo yata to. Again, thank you, Ma, for allowing us to get to know you and for giving us your time today. Thank you. So you've just Yung ano pala yung talent fee, wag mo kalimutan. Deposit mo na. Deposit. So Charito. you've just witnessed the beautiful and inspiring story of Parade of Beauty's Mama Buex. So thank you for watching this episode.
Please continue to support us and also Mama Buek's Parade of Beauty. And of course, Conte Sera, isa sa pinakamagaling na pageant vlogger. Please subscribe to his channel. Napakagaling, ang gaganda ng mga content niya. Sobra. And congratulations to your channel too. Thank you, Ma. Isa ako sa unang-unang natutuwa kay Conte Sera. Sobra. Wow. Thank I you. really appreciate that. And again, please love. Wala Yeah. na ako masabi. Paimbor na lang. I know. Di ba? Bye guys. Bye ka naman. Bye. Thank you.